2 Corinthians. Nandiyan na ba? Wala pa. Chapter 4, verse 7 until 12. Amen? At let us read together para maganda kung may kasama. Basahin natin 1, 2, 3. But we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not despair. Tuloy natin. Yan. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Praise God. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for this wonderful day. Maraming salamat, Panginoon, for giving us this text. Oh, Lord God, I know that, Lord, this is a special day for you because maraming salamat, Panginoon, at mayroon na naman kaming matutunan, oh, Lord God. Lord, I pray that buksan mo ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, Panginoon, and our spiritual heart na, Lord God, ang salitang ibababa ngayon, Lord, ay makatch namin kung ano yung message sa amin na, Lord God, ito ay rirema sa aming buhay. Kaya, Lord God, speak to us through your word. Anoint my lips, Father God, na hindi yung aking mga salitang maibigkas, ngunit yung will mo, Panginoon, na ihayag ngayong umaga ang siyang mahahatid, hindi lamang dito sa amin sa on-site, kundi pati na rin, Lord God, sa mga nanonood online. Kaya, Lord, we thank you, we bless you. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Yan. Kasi mukhang ngungo eh. Mukhang wala akong naririnig dito sa harap. Amen! Yan, maganda pala pag meron medyo malakas ng konti. Hallelujah. Walang problema. Bago tayo magsimula, pwede mo natin palakpakan si Lord dyan? Yan, yung malakas! Amen! Praise God! Ewan ko lang, hindi pa tayo nagising niyan, ano? Hallelujah. So, eto mga kapatid, sa ating binasa, maganda yun. Kasi si Paul, si Paul, kung hindi natin nalalaman siya, yung sinabi ni Kuya Moy nung nakaraan, di ba? Nabulag kasi persecutor ng Christians, pero ito ngayon, born again na siya, ito yung kanyang naranasan. Amen? As Christians, tinuturuan tayo ni Paul on how we can stand firm sa ating faith as followers of Jesus. Because like Paul, maraming persecution. Amen? So, eto, nung binigay niya na ang kanyang sarili kay Lord, di ba, nakita natin na tinuruan na, the Apostle Paul na siya, di ba? Sinabi ni Kuya Moy. So, continuation lamang ito doon sa tinuro ni Kuya Moy. So, kung titingnan natin si Paul, ano bang makikita natin sa buhay niya? Ano bang gusto niyang i-share sa atin ngayong umaga na when we receive Christ, dapat matuto tayo na mag-stand firm as Christians. Hindi yung ngayon kasi maganda yung activity, medyo hype tayo, next Friday, biglang nawala yung mga kasama natin. Amen! Pero ito si Paul, pressed down, shaken man siya, nandyan pa rin siya. Amen? Tinutugis man siya, hinahanap man siya kasi mukhang wanted na si Paul during this time. Pero ang sabi sa binasa natin na text, we have this treasure in jars of clay. I don't know kung alam nyo, kung narinig nyo na ba ang mensahe nito, pero maganda yung kanyang message. Amen? And did you know that as Christians, we have this greatest treasure? Amen. Hindi ko alam kung alam nyo ba na meron tayong mga treasure, yan sinasabi. But we have this treasure in jars of clay. Amen. And isa pa, and did you know what that is? Kung ano ba yung treasure na yan? Nandyan na yan sa atin, pero mukhang nakakalimutan natin yung treasure na yan. At ang
I will remind you today na yung treasure na yan na meron tayo, yun yung salvation. Amen? Kasi mamaya nakalimutan mo, oo nga pala, no, naligtas na pala ako, ba't namumuhay pa ako sa kasalanan? Amen? Di ba? Yung nakilala mo ang Panginoon, yung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, yung first love. Sino bang na-in love dito? I know, marami. Marami ding nasawi. Pero sa first love, ang sinasabi doon, ang sarap ng feeling na dapat hindi ito nawawala sa atin. That is your greatest treasure. Sa lahat dyan. Amen? So, ito. And did you know, when Paul is ministering to the church of Corinth, background pa lang muna tayo para meron tayong, mamaya na yung ating title. Nung nagmi-minister siya doon sa church of Corinth, a little background sa mga taga-Corinth, medyo mataas na yung kanilang pamumuhay. Ika nga, civilized ang mga tao na daw. Hindi to sila taga-bundok, hindi to taga-probinsya. They are in pursuit of knowledge. Amen. So, ibig sabihin, marami silang mga alam, and now they are saying to Paul na, Paul, mas maraming mga impressive na mga speaker doon sa kabila. Amen. Ang katuruan doon ay nakaka-bless. Walang mga patama doon ng mga salita. Puro okay kami doon. Yun yung sinasabi ng mga taga-Corinth kay Paul. And marami yung church na nakikita namin na magandang sinishare na gospel. Hindi kami natatamaan. Kung ano yung gusto namin, yun ang naririnig namin. But because, alam niyo mga kapatid, sa iba't ibang lugar siya na napupunta, itong si Paul, meron ding mga, yung tinatawag natin, meron siyang mga kaaway. Hindi lahat tropa niya. Kaya yung mga kasama niyang nag-a-apostle, nagdi-disciple pala, medyo nahihirapan na makahayo. Amen? Kasi maraming mga, anong tawag dito? Mayroon pang alam sa kanya. Amen? So, ito, pero alam niyo ba na pinapaalala sa atin sa verse na ito na maybe yung iba, they have the package. Sabihin man natin, malaki ang church nila, tayo dito, 6, 7. Yung iba, lumulutang pa, yung pang-8, yung pang-9, medyo lumulutang-lutang pa sila sa ere, yung pang-10, medyo lumulutang pa sila. Pero itong mga nakikita natin, ito yung sinasabi natin, bumaha, bumagyo, lumindol, nandyan sila palagi. Sabi nila, sabi nila na they may have the package, yung malalaking church. Mega church man siguro yan, o more than 30 or 40, malalim na church. Pero ang sinasabi sa atin, pwedeng mas maganda yung alok nila o yung alok ng mundo. But this morning, we are reminded na they may have the package, we have the treasure. Amen! Yan ang maganda dyan. They may have the package, we have the treasure. Because standing firm as a Christian now is not easy. Hindi madali maging Kristiyano. Kaya this morning, ito yung ating pag-aaralan. When we are on a stand. Pag sinasabi nating stand, parang ikaw yung nahatulan na tumayo ka sa gitna ng korte. When you are on a stand, being a Christian, and jars of clay represents each and every one of us. Amen? When we decide to follow Jesus, ang tanong ko sa inyo, ano na? Amen? Ano na? Pwede bang stand firm kayo bukas? Medyo makaalanganin ako kasi merong masarap na lakad bukas. Pagpaliban ko muna yung pagsisimba, masarap maglaro ng basketball. Unahin ko, dadayo kami doon sa kabilang barangay. Amen! Kaya, do we stand firm or do we give up kaagad? Pag may mga pagsubok, nag-give up ka ba kaagad o lumalaban ka? Ikaw lamang makakasagot, mga kapatid. So this morning, gaya ng sinasabi ko, 3 things ulit. Para hindi natin makalimutan kasi kung sobrang dami, nakasabihin nyo, ang dami naman pointers na iniwan ni Coach. Kaya this morning, 3 pointers again or na paano ba mag-stand firm when you, as a Christian, face yung mga pagsubok
persecution man yan. Hindi ko alam kung ano mga pagsubok ang meron sa atin. Pero eto na, ibigay ko na sa inyo. Number 1, when we stand firm, yung the design of standing firm. Ayan. Diba? Bago sa atin ito. The design of standing firm. Makikita natin, balikan natin ang text. Medyo mahaba to. Gaya ng sinabi ko kanina, medyo mahaba to para yung serious naman tayo. Puro tayo patawa dito sa harap. Sabihin naman natin, medyo educational to yung ating tuturuin sa ngayong umaga. Para meron tayong baon-baonin. Una, the design of standing firm. Pag sabi natin design, yung sa binasa natin kanina, but we have these treasures in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. So, this is the design of standing firm. Ano ba ang design of standing firm? Una, pag sinasabi natin the design of standing firm, nandiyan yung container. Diba? Ikaw bilang jar, ikaw yung lagayan. Amen? May I ask dito, sino ba nakakita ng jars of clay? I know lahat tayo nakakakita ng jars of clay. Amen? So, ang tanong, special ba ang jars of clay? Impressive ba ang jars of clay? Mukhang, ito na lang, wala nakasagot. Mukhang nabitin tayo dun sa area. If I will let you choose between porcelain jars and jars of clay, ano ang pipiliin mo? Wala pa rin nakasagot, bitin pa rin. Siyempre, pipiliin mo porcelain jar kasi kumikinang, ang ganda ng kanyang katawan, malayo pa lang, mai-impress ka na. So balikan natin yung ating question kanina, special ba ang jars of clay? Hindi. Amen? Hindi siya special. Very common. Very ordinary yung jars of clay. So, ano ba ang sinasabi sa atin dito ni Paul? It's one way of saying na tayo, like you and me mga kapatid, we are not special. Amen? We are not special. We are very common. Walang nakita kay Kuya Moy na, ito, pipiliin ko to, kato special to, kumikinang to eh. Ito, pipiliin ko si Kuya Jeff kasi maganda si Kuya Jeff magpa-awit. Ang galing ng boses. Wala eh. Walang special, wala. Very common. Yet, nilagyan ka ni Lord ng treasure. Amen. Yun ang maganda dito. Very common, kahit saan makakakita ka ng jars of clay. At ito pa, ang jars of clay, madaling nababasag yan pag hindi naingatan. Parang tayo rin, we are broken. Di ba? Basag tayo. Ang dami mong pasan sa mundo. Di ba? Maaring ikaw yan. Yung tinutukoy dito na jars of clay. Maaring basag ka ngayon, merong kulang sa buhay mo, maaring meron kang hinahanap, pero, but God chose you to have that treasure. Amen? Maganda, di ba? Yet, common ka man, ordinary ka man, pinili ka pa rin. Amen? And that's what make us remarkable. Yan yung bigay na nagkaroon ka ngayon ng value. Kasi kahit sabihin natin, mumurahin tong jars of clay, pero ikaw, may value ka. Nilagyan ka eh. Nilagyan ka ng treasure. Amen? Nakarelate tayo dyan. When we receive that salvation that came from the Lord, yun eh. Nung natanggap mong salvation, ito yun. Like Paul, marami silang pinagdadaanan na persecution. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Pero yung Diyos na nasa puso nila, amen, yan yung treasure nila na nagbibigay sa kanila ng lakas. Na magpatuloy, na hindi mag-give up. Ito yung nagmo-motivate sa kanila to spread the gospel. Amen? Kasi para sa atin, sabihin man lang natin, kukunti man lang sila doon. Mukhang ilang taon na sila doon, 3 taon na yata sila doon, aawit-awit. Di ba, aawit-awit, mukhang hindi man dumadami. Di ba? Para silang mga siraulo doon, ang daming persecution. Amen? Daming sinasabi ang mga tao, huwag kayo magsimba doon. Maniwala tayo dyan. Di ba? Pero ito yung sinasabi sa atin, ano ba ang nagbibigay sa atin ng lakas?
na magpatuloy kagaya kay Paul. Ito yung treasure na meron tayo na gusto rin nating i-share sa kanila. Pero mamaya babalikan natin yan. Kaya kung may pagsubok man, sinasabi sa atin ni Paul, laban lang. Laban lang kasi alam natin that what we have, this treasure, hindi to pwedeng nakawin sa atin eh. Amen? Because in our weakness, doon na pinapaliwanag ni Lord, kaya pala pinagdadaanan yan. Amen? Doon mo makikita yung kapangyarihan ng Panginoon eh. Kasi pag hindi mo pinagdaanan, hindi ka siguro mabasag. Hindi ka babalik sa Kanya. Diba? Pero wag nating antayin na tayo ay maging mabasag bago tayo mabalik. Kasi mamaya huli na, nandun ka na sa rehas na bakal. Humihimas ka na doon. Mahirap na yon. Amen? And that is the container. Yan yung container which is us. And we are the vessel. Pag sinasabi mong vessel, ikaw yung sisidlan ngayon eh. Amen? But did you know that the treasure in us, or the message that is in us needs to be delivered? Amen? Needs to be delivered. We need to share this treasure. Because clay jar is not only common, but it is also good for transport. Amen? Noong mga panahong iyon, hindi ka makakikita ng porcelain jars kasi mahal. Kaya ito ang ginagamit nila, itong mga clay jars. So ikaw na may treasure, na may Diyos, you should be transporting the news also. Amen? Are we following? Meaning, you are not only the container, hindi ka lang paglalagyan, but you should also share the content of that jar. Amen. So number 2 sa design is the content. Yan, sa mga nagte-take note, is the content. We must share that treasure to others kasi malalaman mo naman kung meron kang laman. Amen? Kasi doon makikita yung the fruit of the Holy Spirit. Ay, ito na pala siya. Ito na yung content niya ngayon. Hindi na siya gaya dati na puro siya putot kutinta, puto bongbong. Kasi magpapasko na, kung nakikita nyo, Paskong-Pasko na yung ating background. Amen? And because you will bear fruit, you have been saved so that others might know this Jesus na ating pinoprofess. Bakit tayo naging Christians? Let's not value the vessel, but the volume that we have. Kasi marami minsan pinapaganda yung clay jar, ina-art-art pa. Amen. Pinapaganda, meaning pinapaganda yung ating sarili, nagpapa-impress sa ibang tao. Pero wala palang laman. Walang treasure. Amen. Magpapa-laser ka pa, para kumintab yung balat mo. Amen. Ay, wala tayong sinasabi dito. Pumasok lang talaga sa kokote ko. Ito, para hindi mataman, nagpapatangos pa ng ilong. Amen. Nagpapalaki pa ng puwet, ng balakang para sumeksi. Amen. Nagpapakulay pa ng buhok para sabihing Amerikana pero Pilipina pala. Amen. Pero wala tayong sinasabi dito. Yun yung sinabi ni Lord na hindi natin kailangang pagandahin ang ating panlabas. Yung content dapat, yung volume that we have. Kaya dapat we should give our best kay Lord. Paano ba yan? Just be available in God's ministry. Kaya nagpapasalamat ako, nandito kayo, available kayo. Kasi kung wala, solo sana si Coach Rich ngayon. Amen? Amen, praise God. Yung availability natin, dapat pinapagamit natin yan. You don't have to do anything, just be a vessel. Di mo kailangan magpa-impress. Just be a vessel and let the Lord move in your life. So, that is the design. Yan yung design. Una, yung container. Pangalawa, yung content. At ang pangalawa natin, kung nakita na natin yung the design, eto ngayon, the demonstration of standing firm. Paano ba pinapakita ang pag-stand firm? Because this part, as followers of Jesus, medyo pabigat na yung sinasabi ni Paul sa kanyang mga followers. And makikita natin yan sa verse
8 and 9. Ang sinasabi dito, sinasabi ni Paul, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Grabe, ano? Merong awit dito, di ba? Di ba? Paborito natin yun. Ialala natin. Paborito natin, medyo nakalimutan na natin yun. So, reality check. If you stand up for Jesus, ay mararanasan natin ang mga sinasabi ni Paul. Imposible ni isa sa atin, walang naranasan ni isa dyan. I know, ni isa man dyan o dalawa man dyan, meron kang naranasan. Amen? Sa sinabi ni Paul. Kasi kung akala nyo, if you are in the ministry, madali lang, mahirap mga kapatid. Ang daming persecution. Amen? Nagkakamali tayo niya. Pag natanggap natin si Kristo, ay yun na, pakuya-kuya-kuy na lang tayo bilang mga Kristiyano. So sino ba ang mga character sa Bible na dumanas niyan? One famous example, di ba, walang iba kundi si Uncle Job, si Lolo Job ni Kuya Jeff. Palagi niyang sinasabi, Lolo Job niya. O sige, si Lolo Job. Amen? Maraming pinagdaanan, pero dahil sa may nilagay na treasure sa kanila, ano ba si Lolo Job? Nag-give up ba? Mukhang hindi, di ba? Patuloy! Si Lolo Job na tuloy. Lolo Job, yan na nga sinasabi ko. Amen? They can demonstrate standing firm. Makikita natin na tumayo siya. Amen? Na kahit ng asawa niya, pinipersecute siya, best friend niya, BFF niya, nandoon pa rin. Amen? So ano ba yung paradox na sinasabi sa atin ni Paul on demonstration of standing firm? Pag sinasabi natin paradox, yun yung hinahalin tulad ni Paul. Amen? Si Paul during that time, ang daming gustong pumatay sa kanya. Gaya ng sinabi ko kanina, di ba? Wanted na siya. Amen? Hinahanap na siya ng mga Romano. Kasi sumisikat na si Paul eh. Amen? Sumisikat na siya sa mga panahon ito. Sa atin ngayon, ipalagay man natin, walang gustong pumatay sa atin. Walang gustong, marami. Pero maraming mga bagay ang nagpapabigat sa atin. As Christians, maraming mga, yung nagpapahirap sa atin to cause pain. Na yung sinasabi ni Paul na siguro sa love life balikan natin yung love life na to cause pain kasi nangaliwa si lalaki, nangaliwa si babae. Ayan na. Amen? Yun yung mga bagay na nagpe-persecute sa atin, nag-cause ng pain. And you will not be crushed, sinabi ni Paul doon kanina, di ba? Kasi alam niya na meron siyang Panginoon na malalapitan. Amen? Kaya Kuya Jeff, kapit lang. Amen. Amen. So si Paul, kasi very different yung na-experience niya rin. Amen. Very different yung tingin niya sa sarili niya in a way that he is very different from other apostles. Kasi kung maalala natin, other apostles, kasama nila si Jesus eh. Kaya kung meron sigurong mga problema, may bagyo sa bangka, gisingin ko lang si Lord. Andiyan na, di ba? Lord, gising! Nalulunod na tayo! Amen! Pero si Paul, wala si Paul. Alam niya lang that the Holy Spirit is in him. Amen. Na siyang nagpapalakas sa kanya. Hindi niya face to face nakikita si Lord, si Jesus. Pero yung desire, yung passion niya, grabe. Amen. Grabe yung kanyang pinapakita. Amen. That Jesus lives in him. Diba? Kinausap siya, sabi ni Kuya Moy, Saul, ako yung pinipersecute mo. Diba? Pero after that, nakita natin yung transformation. Ito na si Paul ngayon. Grabe yung kanyang passion. Amen? So, una doon, diba? Ang tinasabi ko, afflicted siya but not crushed. Amen? Pag sinasabi nating afflicted, yun nga. Dami kang pinagdadaanan pero nandiyan ka pa rin. Amen? So pangalawa, ito hindi ko pala nababa kanina, perplexed but not in despair. Or pag sabi natin perplexed, confused ka ba? Sino ang pipiliin mo sa dalawang nanliligaw sa iyo? Or
Meron ka bang major na desisyon sa buhay na gumusto mong mag-migrate sa Amerika? Confused ka ba kung ito ba talaga ang calling ni Lord? O kung pumunta ka ng London or kung saang bansa ka magpumunta? Sino ba dito yung madaling nag-worry? Siguro si Ate Jem, ilagay natin dyan, no? Ang daling mag-worry. Konting kuhan lang, paano na lang? Hindi, si Kuya Jeff pa rin to eh. Ang daming pero, G. Okay na sana pero. Pero, magdali mag-worry. Yung mga maraming why sa buhay, bakit kaya ako hindi sinagot? Ano kayang dahilan? Di ba? Maraming why. It's like serving the Lord. Minsan, may doubt tayo. Maybe anxious tayo. Amen. Sabi mo, Lord, ang tagal ko nang pinapanalangin yung wag na love life. Yung business ko mukhang hindi lumalago. Yung family ko mukhang medyo watak-watak pa rin kami ng family ko. Mukhang hindi sinasagot ni Lord. Amen. Pero gaya ng sinasabi ni Paul, huwag kang matakot. Do not despair. Amen. Kasi alam mo, lahat that you have that treasure inside you. Amen. Kung naguguluhan ka, basa ka kagad ng Bible dyan. Amen. Huwag ka doon sa BF mong lasinggero din. Kasi mamaya kung ano-ano na ma-share sa'yo. Sabi doon, iwan mo na yan. Set lang natin yan, par. Kaya na to. Mamaya, kalimutan mo na yan pag medyo ma-hype na tayo sa alak. Diba? Wala pa rin kasi pag gising mo bukas, sumakit pa ulo mo. Amen. Kaya, ito, perplexed but not in despair. So number 3 doon sa the demonstration, yung persecuted but not abandoned. Ito medyo mabigat to. Maraming Kristiyano ang nakakaranas ng persecution. Amen? Sino ba dito nakaranas ng persecution? Taas ang kamay. Ayan, mukhang lahat tayo. Amen. Sa mga nanonood online, type mo dyan, Amen. Especially tayo, OFW. Amen. Dito sa gitnang silangan, nung dumating ka rito, anong unang katanungan ng kasama mo? Letter C ka ba o letter M ka? Diba? Ganun ka agad ang katanungan ng iyong kasama. Pag binanggit mong letter C ako, bumaba ka agad yung tingin sa iyo. Amen? Kahit na gaano ka kagaling, bumaba ka agad yung tingin sa iyo. At sabihin sa kasama mo, huwag na tayong magpatusok dyan kay Ate Jem. Siyan siya eh. Sino bang M dito? Maghanap ng M. Wala talaga. Walang choice balik, Ate Jem. Amen? Yun yung mga persecution. Tapos ito pa, sabihin, Brad, sama ka na sa amin. Balik M tayo. May pera dito. May protection. Diba? Persecution yun. Amen? To convince you na huwag ka nang maging C. Kasi mahirap maging C. Wala kang kasama dito. Wala kang special na pag Ramadan. Yeah? Wala kang special na. Pero pag M ka, pahinga ka sa mga araw na yan. Kaya maraming na bibighani at lumilipat. Kasi hindi nila alam yung treasure na meron sila. Amen? So, yun no. Ito pa, ang sinasabi, don't worry. Jesus will not abandon you. Yan yung sinasabi sa atin eh. Pinipersecute ka man, but don't worry. Hindi ka ina-abandon. The world around us may be unfair. Hindi talaga patas. Yung mundong ginagalawan natin kasi broken world ito eh. Amen? Nangako ka na, may nangako, di ka iiwan. Pero umalis, nakahanap ng bago. Di ba, nung dati, ang sarap ng pangako, ikaw lang ang iniirog ko. Amen? Pinagtagpo, pero di tinadhana. Amen? Huwag na natin banggitin, alam niya na sino siya. Pinagtagpo, pero di tinaghana. Meron din pinagtagpo, pero bawal i-display. Yun ang mas matindi. Di ba? Ay, mahirap. Kaya, dapat, as Christians, stand firm. Kung ano yung pinaniwalaan mo, kapit lang kay Lord. Kasi gaya ng sinabi ko nga, no? Pangako ng kaibigan o kung sino mang nangako sa'yo, maring mapapako. Pero kay Lord may forever. Amen! Palakpakan naman natin si Lord. Amen, 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 amen. So, pang-apat doon, struck down
but not destroyed. Here, Paul is talking physical death. Physical death. Struck down but not destroyed kasi gusto siyang patayin eh. Amen? So, here Paul is talking physical death. Sabi sa susunod na verse, kung babasahin natin mamaya na natin basahin, it's like his body is wasting away. Amen? Yung lakas niya, pababa na. Amen? Nanghihina na siya, nahihirapan na siya. Amen? Yung reputasyon niya as apostle struck down. Beaten. Kasi sinasabi doon kanina, gaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? Maraming mas magandang katuruan. Puro prosperity gospel ang tinuturo. Amen? So, but here, what I can say to you, sino ba mahilig sa boxing? Di ba? Mahilig tayo kay Manny Pacquiao. Di ba? Pag mayroong fight si Pacquiao every Sunday, lumabas ka sa zero crime rate eh. Di ba? Wala! Kasi may boxing eh. So parang boxing daw, we Christians may be knocked down, but we are never knocked out. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord. Kasi pag sinasabi mong knock down, maaaring natumba ka. Amen? Pwede kang matumba, pero pwede kang bumangon. Because you are not knocked out. Kasi mahirap pag na-knockdown ka na at natuluyan, nag-knockoutan na lang. Di ba? Ano ang mangyari? Di ba, nung napuruhan si Pacquiao, ang daming nagwalang Pinoy. Di ba? Kasi na-knock out. Amen? Ang daming nagwala. Pero because meron tayong treasure, because our strength comes from the Lord, yun yung nagsusustain sa atin, yung sustaining power of God. Kaya hindi tayo na-knock out. Amen? Kaya, tawag ka lang kay Lord. Kung meron kang mga pagsubok dyan, afflicted ka man, persecuted ka man, perplexed ka man, struck down ka lang. Amen? Lumapit ka sa Kanya and He will renew your strength. Amen? Kasi yun yung pangako ni Lord sa atin. Eh. This is how standing firm is demonstrated. Life as a Christian is hard, pero dapat yung treasure, huwag mong kalimutan na nandyan sa iyo. Amen? And hindi lang yun, it is not for us to keep. Kaya nang sinasabi ko, it is for other people also that they may see yung demonstration ng, anong tawag nito? Ng standing firm. So question, ayan, medyo inantok na eh. Ayan, ganyan, siyempre, may mga pagulat tayo dyan. Akala nyo, question. Curious lang, ano? Nagtatanong lang sa inyo, natanong nyo ba sa sarili nyo, bakit like Paul, nagpapatuloy pa rin siya? Kahit na ito yung pinagdadaanan ni Paul, bakit nagpapatuloy pa rin siya? Kahit na sabihin man natin marami na yung umalis sa church. Ilang taon na tayo, kagaya sa atin, ilang taon na tayo nagsishare ng gospel sa lugaring ito ng bisya. Pero nagpapatuloy pa rin tayo. Natanong nyo ba sa sarili nyo? Sa tingin nyo siguro, mukhang walang kabuluhan yung pinagagawa namin dito every Friday. Paulit-ulit yung mga muka. Ito ulit, bumalik sa dati. Natanong nyo ba? Ako natanong ko kasi parang si Paul din ba, natanong niya siguro na bakit patuloy pa rin na sinishare yung Word of God. Amen? So, ang sagot diyan, bakit tumatayo pa rin tayo dito? Si Kuya Jeff, si Kuya Rimel, si Kuya Moy, si Ate Jem. Tatayo din yan, malapit na. Bigyan na natin yan ng chance kasi walang aawit eh. Pero tumatayo, nagpapaawit. Because in the midst of all this, alam natin na andyan pa rin si Lord eh. Andyan pa rin si Lord. Di ba, meron ng verse doon, never give up. Stand firm. Kaya yan yung demonstration. Ito na lastly,
sa standing firm is the display of standing firm. Paano ba pinapakita yung display of standing firm? Kung babasahin natin sa verse 10 until 12, ang sinasabi ni Paul, ito na yung sinabi ko sa inyo kanina, na sabi niya, we always carry around in our body the death of Jesus. Dala-dala daw natin yung kamatayan ni Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Na makikita din sa atin yung kamatayan ni Jesus. Pero ito yung maganda dyan, for we who are alive are always being given over to death. Diba? Buhay ka nga pero patay ka sa loob. Ito yung sinasabi, for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Ipapaliwanag natin. Kung kanina, sinasabi ni Paul sa atin yung demonstration of standing firm, ganito kami mag-share. Amen? Na kahit walang nakikinig, ang daming persecution, isi-share namin ang gospel. Yun yung sinasabi sa atin una. Diba? Una, yung design mo, eto kami. May sidlan, may lalagyan, may content, may laman. Amen? But in this passage naman, sinasabi ni Paul na ganito na kami ngayon mamuhay. Amen? Ganito na kami ngayon mamuhay bilang mga Kristiyano. Ganito yung buhay namin na may Diyos sa puso. Makikita na yung difference ngayon nung wala ka kay Kristo at ngayong nasa kay Kristo ka. Kaya ito, sinasabi na ito yung display ngayon. Amen! We are not just the messenger of the word, but it is now our lifestyle as Christians. Amen? When we stand for Jesus, it should be our lifestyle. Kaya huwag kang mahiya pag pinapagpa-pray ka doon, kung meron man doon sa basketballan na tinatawag ka, Kuya Moy, manalangin ka. Kasi nakita nila na meron kang Kristo. The display, nagbibigay ka ng liwanag doon eh. Kasi meron man sa, wag na, mahihiya na manalangin. Pero dapat hindi pala kasi doon nakikita nila na, ito ang tawagin natin kasi may Kristo pala. Amen. Yun pala yun. Amen. Nababalik ka doon sa cross. Yan yung display eh. Nababalik ka sa cross. Kung paano mo unang minahal ang Panginoon, and that will give you the motivation na hindi ka mag-give up, hindi ka mag-despair, na yung kalakasan mo kay Lord, standing firm in the Lord should be our lifestyle. Amen. That in our everyday existence na wala kang ibang ninanais, kundi ang isa pamuhay yung mga turo ni Jesus. Amen. Kasi kung sinasabi sa atin ni Paul na ang buhay na meron tayo ngayon ay death to self, ibig sabihin, di ba merong verse na yun na it is no longer I who live, but Christ lives in me. Ito yung sinasabi ni Paul ngayon, na makita yung Christ resurrection sa atin. Amen? Kaya nga binaptize ka kasi ilibing yung lumang ikaw. So nagkaroon ngayon ng death to self. At nung nabuhay kang muli, ito yun. You are now living in Christ. Hindi na ikaw namumuhay dyan. That is the display of standing firm na yung sinasabi ni Paul. Amen? So that others might see kung sino ang nagpapalakas sa atin. So, this is the reason why nilagyan ka ng treasure. Nilagyan ka ng treasure para ma-display mo sino ang nagbigay ng treasure. Amen? So, that others might know Christ. Kaya huwag kang mahiya kung pinapashare ka ng gospel, pinapatayo ka rito. And that is the ultimate goal of being a Christian, di ba? Yun yung mandate natin as JCBLUIF, di ba? Go and make disciples. Amen? So, hindi ibig sabihin na pag natanggap natin yung treasure na yan, ay, tago-tagoin ko to, treasure to eh.
Diba? Treasure in jars of clay to eh. Bahala kayo dyan. Meron akong treasure. Hindi ganun. Hindi literal na treasure kagaya ng nasa lupa na pwede nating ipamigay. Itong treasure na ito special. Kasi pwede mong ibigay sa iba. At hindi lang yun, pag binigay mo ito, hindi ibig sabihin pag inaibigay mo ito, mawawalan ka eh. Madadagdagan ka. Amen. Kasi sabi nga, content, the volume na meron tayo. Amen. And you know what? Ito pa ang pinaka-last natin. Medyo mahaba talaga. Sabi ko siya, medyo mahaba to. So, bear with me. You can all be jars of clay. Pwede tayong maging jars of clay. Marami dito nag-jars of clay, nakatanggap kay Kristo, pero saan sila? Yun ang tanong. Diba? We can all be jars of clay, but did you know what makes you valuable? Yung valuable ka, it is the treasure that is inside of you. Yan yun, kasi hindi nawala eh. Yung iba nawala yung treasure, kaya jars of clay pa rin sila. Kaya nang sinasabi ko, basag na jars of clay. Amen? Kasi hindi pa rin nila na-recover yung treasure na meron. And this is what Paul is holding on to, that whatever life may bring, he will still give glory to the Lord. Amen? Medyo seryoso nga yung ating ano ba? Sinabayan pa ng malungkot na awit dito. Pero ganun talaga. Dapat nire-reflect natin yung salita ng Panginoon. Kaya for our conclusion, kung kanina we are talking about who we are sa ating design, kung we are talking about the design kanina, ano ba ang design? Bigay natin. Our design, yan. We are nothing but dirt, mud, and clay, but inside of us is the most valuable treasure that any man and woman needs in this earth. Ang tanong, will you go and make disciples? Amen? Walang ibang kailangan, and yun lang. Kailangan mo Panginoon lang eh. Amen? Kasi pag nawala yung treasure na yan, pag nawala si Lord, meron kang hinahanap sa buhay mo pero hindi mo makikita yan. Kaya ang tanong na lang, like us, na nandito, hindi napapagod, will you go and make disciples for Him? Will you be a vessel for the Lord? At hindi lang yon, will you help the ministry of the Lord na siyang binigay sa atin? Amen? Kaya dapat hindi mawala yung valuable treasure na nasa jars of clay. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen, amen. Praise you, Lord. Praise you. Thank you, Lord God, for reminding us that like jars of clay, Lord, we are not special. You are very common. Yet, Lord, you chose us. Hindi mo tiningnan, Panginoong Diyos, aming panlabas. Tiningnan mo, Lord, yung aming mga puso. Thank you, Lord God, for giving us that treasure, that valuable treasure na salvation, Panginoong Diyos. Thank you also, Lord God, for using us to be the container of this treasure. Na, Lord God, yung content, kung ano man meron kami, Lord, ay ma-share din namin sa iba, Lord God. Thank you, Lord God, that even if we are crushed down, shaken, persecuted, abandoned ng aming mga friends, Lord God, iniwan kami ng mga kasama namin dati, Lord God, na-share na namin, nawala pa rin, Lord. But, Lord God, you are still there. Like Paul, Lord God, na hindi mo kami iniwan, binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, at hindi kami mapapagod, Lord, to share the gospel in this place kung saan mo kami pinapagamit, Lord God. Kasi alam namin, Panginoon Diyos, meron kaming mission, Lord God,
Maring hindi man nila naiintindihan, but we understand, Lord God, because you love them. Kaya nandito kami, that you will use us, Lord, for the furtherance of your kingdom, especially in this place. Kaya Lord God, we pray that, Lord, wag mong hayaan na kami ay manghina. Lord, because we know that, Lord God, you are our strength. But sometimes, Lord, dumarating talaga sa aming buhay. Nanghihina, Lord, nawawala yung joy, nawawala yung spark. But right now, I pray that, Lord God, renew us, renew our strength, renew our joy, renew our love, Lord God, for you. Because you, Lord, hindi ka nagbabago. Your love still the same. Your mercy, your grace, Lord God. Thank you, Lord, for reminding us that we are special in your eyes. Kay Lord God, sa mga nawala man sa amin, Lord, pinapanalangin pa rin namin sila, Panginoon Diyos, that they may go back for their first love to you, Lord. Kung paano kanila nakilala noon, Lord God, I pray that, Lord God, ito ay mag-alab muli, Panginoon Diyos. It's not too late. It's not too late. Kung ikaw mananunood dyan, pinapanood mo ito, it's not too late. The Lord is a God of second chances. Bumalik ka lamang sa Kanya at ikay tatanggapin niya tulad ng isang prodigal son na bumalik sa kanyang ama. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for this day. Thank you for using me. And I pray that, Lord God, seal the word na aming binaba ngayon, Lord God, sa bawat isa na hindi tumanakaw, Panginoon, sa amin. Na, Lord God, baon-baonin namin ito, Panginoon Diyos, na may kagalakan, kasayahan sa aming puso, Lord God, to share also what we have to others, Lord God, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, to you alone be the glory, the honor, and the praise in the mighty name of Jesus Christ. And all the saints will say, Amen, Amen. Praise God. God bless.